Yeah. There is another, I do not know if they talk about it in the news already. Meron silang ni-schedule na naman na meron silang ni-schedule na naman na TRICOM hearing at pinapatawag na naman nila yung mga vloggers. It was signed by Dan Fernandez. May mga na naman sila, may mga balak na naman. I do not know exactly what they want from us. Kung bakit kami pinapatawag ulit. Although I still have to find way, no, kasi meron na akong mga meron akong mga commitments ng date na kung kailan nagpapatawag sila. At ang kakaiba dito kasi June 2 dapat magbabasa na ng impeachment articles of impeachment ang prosecution team ng House of Representatives sa Senate plenary. Babasahin na nila yung mga allegation, yung mga articles of impeachment sa Senate ng June 2 and June 3 supposedly magko-convene na. Usap lang tayo sa impeachment, no? Update lang sa impeachment, no? Very, very quick. June 3, dapat, ito na yung araw na i-convene na yung impeachment court. And that is also the day when they are supposed to issue mga orders, mga kung ano-anong mga kinembot, ganyan, para gumulong na yung impeachment process ni Inday. However, today, Jesus Cordero wrote a letter to Martin Romualdez saying that they are moving the reading of the article of impeachment sa Senate plenary to June 11. And sa House of Representatives, meron pa silang hearing para sa TRICOM sa June 5. I do not know exactly what it is for. We've been called several times already. Hindi ko na talaga to gets. Ayan. Joey, collab kayo ni EB, live din siya. Sige, sendan ko siya ng link. Sendan ko ng link si Kuyang EB, wait. Wait. Ayan. Sabihin niyo kay Kuyang EB, join siya. Actually, kanina nagtanong yan kung anong oras ako magla-live eh. So yun, kanina pa si EB, ayan. Pero feeling ko magjo-join yan si Kuyang EB. Makikigulo yan, ayun. So yun, Diyos ko, magpapatawag na naman sila sa hearing sa mga vloggers, hindi nila asikaso yung taong bayan, lalo na MPAX na kumakalat ngayon. Oo nga eh, wala pang I do not know exactly how they're going to approach this. Pero may mga cases na raw somewhere in Davao del Norte yata, somewhere in Mindanao. May mga cases na naitala na MPAX. Ayan. So yun, hindi ko gets, pero lang na parang ang timing na may hearing sa June 5, pagkas na-move yung sa impeachment ni Inday ng June 11, ganyan, may mga kwento-kwento, sabi mukhang hindi na raw matutuloy yung impeachment ni Inday, ganyan, pero ako ayoko talaga ayoko magpakasiguro. I am going to let my guard down kapag talagang nabasura na yung impeachment. Pero mahirap maniwala dun sa mga chismis na hindi na matutuloy yung impeachment ni Inday, ayaw na raw nila, ganyan. Although may may wisdom naman yung hindi nila itutuloy yung impeachment ni Inday because at this point, the way the politicians stand, naiintindihan nila na kapag tinuloy nila yung impeachment ni Inday, it's going to take a toll on their political career. JV Ejercito knows that firsthand. He talked about it already. And all the losing candidates of 2025 elections, they understand that perfectly. Ganon. And of course, the 2025 election is not a clean election. I think there are so many, irregularities of the 2025 election. Sabi ko nga, yung fact na pinayagan ni Chair Garcia ang pag-aayuda ng mga politiko during the campaign period is something that is really, really questionable. Ganon. Yung pinayagan yung mga kung ano-anong payout, ganyan, yung mga kaposakita kinembot, ganyan. As far as I can remember, COMELEC would stop any activities na walang schedule
Okay? Wala dapat mga bagong project na sisimulan, wala dapat ng mga bagong activities na i-approve during the election period. May moratorium yan eh, at pinapractice ng COMELEC for the longest time. Ngayon, yung mga ayuda-ayuda, it is not as if pag hindi mo naibigay yung ayuda na yan, it is going to be parang life-threatening or parang it is not something na parang ikamamatay ng mga taong hindi mo mabibigyan ng ayuda pag hindi mo sila nabigyan ng ayuda. 'Di ba? Unless of course, kunwari yung mga 4-piece beneficiary, ganyan. Eh kung natatanggap naman nila yun regularly, walang problema doon. Pero yung mga tipong mga one-time, big time na ayuda na makaka-receive, yan dapat hindi yun inallow. Dapat hindi yun inallow ni ano. And I think for that reason alone, no, I think George Garcias should be impeached kasi you actually bend the rules on you found a way, you found a loophole in the vote buying prohibition. Pagkatapos ginawa mo pa siyang legal, ganon. And it is really not it's really not, for me it's unacceptable. It is unacceptable. And it is something that the legislator should tackle ngayong 20th Congress. Ang sama binabo yung because of that binabo yung election Kasi because the politicians would have access to several ayuda, papamigay sila ng ayuda, papamudmod sila ng ayuda, ganyan. Tapos legal, 'di ba? Whoever is going to challenge them would have to release or at least have the same funds, the same amount of funds in order to beat the incumbent. So, naglagay si George Garcia ng barrier to entry. Yung contest, ginawa niyang unfair. 'Di ba? And that is not the mandate of the COMELEC. Ang COMELEC dapat ensure mo na meron talagang fair opportunity lahat ng tatakbo. 'Di ba? Paano mananalo yung na wala namang allocation ng ayuda? 'Di ba? So, yun. Bawian lang kayo ni Boy Google for sure. Contempt kayong mga vlogger, sabi ni Pandalito. Sana wag na kayo umattend since patapos na 19th Congress. I'm still coordinating with my lawyers about it to for me to what actions I have to what actions I have to do. Ayun. So hindi ko pa rin alam. Ayan. Nakakaloka na may pa-hearing tapos malapit na impeachment, baka mamaya ma-contempt lang ang mga loko. Well, kasi ang hirap kasi hindi isipin na there are crackdowns on pagkatapos naging chief pa ngayon, naging chief of police pa ngayon, ang bagong Fabian Ver ni Bongbong Marcos. Ang bagong Fabian Ver ng Marcos, bagong Fabian Ver ng mga Marcos, na si Nicolas Torre, okay, na umiinit na daw ang kanyang cellphone sa dami ng mga nagte-text sa kanya. Ayan, yun yung sabi niya. And he haven't cleared himself doon sa ginawa niya kay PRRD, like yung hindi niya pagpayag na pasamahin yung doctor of choice ni PRRD sa The Hague, 'di ba? Na hindi niya hindi niya pinayagan si PRRD na mamili ng kanyang sariling physician, tapos pinilit niya na makatravel si PRRD, pinasok sa eroplano, pinilit ang matanda na ipasok sa eroplano at ipadala sa Hague nang walang clearance ng kanyang doctor of choice. 'Di ba? Nakakaloka. And he thought that he's doing the right thing. And for me, it's sending a chilling effect to a lot of Filipinos that he is the new PNP chief. Yung PNP chief, hindi kayang rumespeto ng karapatan ng mga ng dating presidente. Tingin niyo respect yung ang pangalan nito? Tingin niyo yung ordinaryong tao kayang respetuhin ng mga karapatan ng mga yan. 'Di ba? Dadaan pa ba si Torres sa Committee of Appointment? Patakaan ko, yes. Chief of Police. I think oo, Chief of Police. Oo, dadaan din. Dadaan din siya. Kasi nagsa-statement na rin yung ibang members ng nagsa-statement na rin yung ibang members ng House of Representative na inaayunan nila si yung appointment ni
Torre. Ayan. Hi, Carlex. Hello, hello. Mark Aliwalas. Dada pa ba si Torre sa Committee of Appointments? Yan. Ayun. From Kuyang Ibis Live. Dito naman kayo kay... Nagtapos naman si Kuyang Ibi. Nagtatanong nga siya kanina kung ano oras ako magla-live eh. Joey, yung marites mo previously na nagpe-prepare for asylum si Adiktador. Kung ako lang, di ako papayag. Dapat maparamdam natin ang ganti ng mga naaapi. Ano siya at ang angka niya sinuswerte. Sabi ni Wanyete. Ayan. Naalala nyo, nung si Bongbong was asked before, okay? Si Bongbong was asked before na what if magkaroon ng interim release si PRRD? Magkaroon ng interim release si PRRD. Alam mo yung sagot ni Auntie Claire? Hindi tatanggapin ng Pilipinas. Then ano ko lang, na-mention ko lang. Kasi ano yun eh, eto, ano siya, press briefing nung March 27, 2025. I just want all of you to remember that. Na nung tinatanong ang posisyon ng Malacanang, kapag ka nagkaroon ng interim release si PRRD, is PRRD going to be accepted back to the Philippines? Remember, nagpunta si PRRD sa The Hague, wala siyang mga dokumento, wala siyang mga kung ano-ano. Ganon. So kung kakaroon siya ng interim release, is the Philippines gonna take PRRD back to our country? And kung kunwari, nag-turn yung table at si BBM yung malagay sa alanganin, tapos magsisik siya ng asylum sa ibang bansa. Agree ako doon sa sinabi ng na dapat hindi siya lumabas ng bansa. Kung magkakaroon ng reckoning, kung magkakaroon ng singilan, dito tayo lahat sa Pilipinas magtuos-tuos. Ganon. Dito tayo sa Pilipinas magtuos-tuos. Ayan. Sabi ng pamangkin ko na pulis, ano na nangyayari sa PNP? Well, the men in uniform now, I think, is having a really, really bad day. Ayan. May nag-publish na ng white paper eh. Nandun sa page ni Truth Stream. Kung nakita ninyo. Ayan. At yung document na yon is really saying their grievance, it's expressing their grievances on Gibo, kung gaano sila ka-frustrated kay Gibo. And Gibo was also confirmed. Hindi tinanggap yung kanyang resignation. So Gibo is still the Secretary of National Defense. So on top of that, Torre is appointed as the PNP chief. I do not know. The men in uniform must do something more than white paper. If you really do not want to, I mean, klarong-klaro yung mga reklamo ninyo eh, pinapakalat nyo na yung reklamo nyo kay Gibo. Your commander-in-chief is not listening to you. Your commander-in-chief is not listening to you. In fact, whatever your grievances on Gibo, with the rejection of his resignation, the president is basically saying na, I'm so sorry, AFP. Mas naniniwala ko kay Gibo kaysa sa inyo dyan. Diba? Ayan. BBM, hindi makikialam sa ICC. Also, BBM, hindi papayagan makalabas si PRRD sa ICC. Mamaya balikan natin yung sinasabi ko sa inyong press conference. Kasi I really feel na kasi ang daming tao ngayon sa ICC eh, di ba? Nagpupuntahan, nandun si Inday, nandun si Amy Marcos, and ang naririnig ko sa kaparangan was that there was a very, very, very long discussion between Attorney Kaufman and Senator Amy Marcos. There were very, very, very long discussion between the two of them. Ayan. And remember, Senator Amy is the committee chairperson of the foreign relations. So, di ba merong mga usapan na if magkakaroon ng interim release si PRRD, it might be na baka hindi rin siya makauwi pa diretso ng Pilipinas. May mga ganung usapan na before eh, di ba? And Attorney Kaufman actually spoke about it doon sa mga ambush interview niya after niya dalawin si PRRD, that there must be a country willing to take him in. Ganon. Kung sakali magkakaroon ng interim release si PRRD. Ako, I really feel na yung parang above anything else, I hope PRRD is released. Wala na siya doon. And then we think about how to bring him home kung ano man ang mangyari, kung if ever na matuloy yung interim release. But
marami naman talagang positive na nag-iisip na malamang sa malamang magkaroon ng interim release eh. Dati pa to umiikot siyang ano na yan. Dati pa umiikot siyang yung kwento na yan, yung usapan na yan. And I think it's really not impossible na magkaroon ng interim release. Ganon. So anyway, ayun na nga. I think Inday and Senator Amy would not go to The Hague without talking something very, very important. And I think isa sa mga pinaka-importante dyan na pag-uusapan nila is yung about the interim release of PRRD. Ganyan. Nagbigay sila ng hint nung nandun sila sa Qatar. Nagbigay sila ng hint. So, I kind of felt na, yeah, it feels like that is one of their main thing. That's why they went there. Aside, of course, celebration ng birthday ni Inday, ganyan. Alam niyo yun. Ayan, sabi, Miss Joey, napanood niyo po yung interview ni Sendrilon at yung kay Tito Sen. Yung kay Drilon, snippet lang, yung sinabi niya na feeling niya hindi matutuloy yung impeachment. May maraming ang nagsasabi sa akin na mukhang hindi na matutuloy yung impeachment. Kaya but you know, ang sa akin, kasi ano yan nag-aano na sila, nagpo-pros and cons na sila. Nagpo-pros and cons na sila. At this point, ang papayag na lang na mabili ang kanilang boto sa impeachment ay yung mga senators na wala na talagang iniisip sa buhay nila kundi pera. Yung hindi na talaga nag-iisip ng future, yung alam nila na wala na silang career, ganyan-ganyan. Yun lang kasi yung papayag na i-impeach si Inday at this point. Ganon. Except of course, yung mga obvious naman na buboto sa impeachment ni Inday ng yes, kagaya na Risa Ontiveros, ganyan-ganyan. Kasi wala namang mawawala sa kanya pag bumoto siya na yes, kasi wala naman talaga sa kanya yung suporta ng mga Duterte supporters at wala naman talaga sa kanya yung suporta ng Mindanao. So, except of course, yung mga obvious na mga politiko na boboto kay Inday, the rest is gonna be difficult for them to vote for Inday Sara's conviction kasi daming mawawala sa kanila. Ganon. Ngayon, okay, yan na yung reality ng impeachment. Yan na yung reality, yung political reality when you go against the Dutertes. That, you know, may balik yan. Hindi nakakalimot yung mga tao. And what we did in the 2025 election, showing this politician that matindi ang mga Duterte supporters bumoto, talagang sumisipa talaga tayo sa botohan, at kahit pa tayo dinaya, ay ramdam na ramdam nila yung lakas ng pagboto ng mga Duterte supporters. Ngayon, the best approach na naiisip siguro nila dito sa impeachment na ito is, kapag kasi hindi natuloy yung impeachment, yung issue kay Inday is gonna hang there. Alam niyo yun? Yung parang palutang-lutang pa rin siya. Si Inday, yung confidential fund. And gagawin nilang talking point yan till kingdom come. Just like what they did do sa EJK issue. Just like what they did to, So, ibig sabihin, kapag hindi nila tinuloy yung impeachment, mas meron silang magigain politically. Kasi, Inday would not have the venue to explain herself. Diba? Inday would not have a venue to explain herself. At pagkatapos, sasalsalin yung issue ni Inday on the, confidential fund, ganyan-ganyan, hindi transparent, yung mga ganon. And I'm sure, lalokohin nila dyan yung mga bata na hindi nakakaintindi at nakakaalam ng mga issue tungkol sa confidential fund and how confidential fund is expended. Diba? Ayun. Sabi ni Oka, low moral talaga ang mga MIU. Is the coup in the offing? I do not know. Pero kasi, sabi ko nga yung dalawang junior officers na lumabas, it's very very brave of them para ilabas yung kwento nila sa media. And alam mo naman itong mga sundalo na to, hindi ugali ng mga yan yung naglalaban ng dirty laundry sa public. Hangga't may tatago nila, And this story is it's really it's disgusting. And pati yung dalawang junior officers matatapunan ng kahihiyan Nevertheless, lumabas pa rin sila. So, ako ang intindi ko dyan, ang take ko dyan is this. Yung nailabas na kwento ng AFP about dun sa dalawang junior officers is just the tip of the iceberg. Yun na yung pinaka-acceptable na kwento for them na kailangan mailabas. I'm pretty sure marami pang mas malalim. Yung mga PDD levels na kababuyan, ganyan, which hindi na nila sinabi. And ang kwentong nakarating nga sa akin is that etong dalawang junior officers na ito, solid talaga yung proof. Although dininay na nung general. Dininay nung general yung ginawa niya. Pero, general, meron daw video Meron daw video nung ginawa mo.
patay ka. Ayun. Sa tingin ko, di susundin ng MIU si Torre. Kahit di ba sa pag-aresto kay FPRRD sa Villamor, nagalit muna si Torre kasi di siya sinunod agad ng kapulisan, sabi ni Julian's World. But I do not, tingnan natin, ganon. Kaya nga sabi ko, the men in uniform has to do something more serious than white papers. I mean, you are going to take orders from Torre and interference from Gibo, and your commander-in-chief is not listening to you but to them, 'di ba? So, ang gagawin natin? Ang gagawin nyo, 'di ba? Ayun, buti pa nga si Teves na pauwi para litisin dito sa bansa. Si FPRRD pinadala sa mga banyaga, tang-inang bangag admin to, sabi ni Pandalito. Sige nga, i-relate ko lang yan dun sa video ni Auntie Claire noong ayan. This is a video, March 27, 2025. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kasi si Teves, ayun nga, napauwi agad, ganyan, at dito siya sa Pilipinas may kasalanan, nagtatanong na siya doon. 'Di ba? But the Philippines is running after him. They want him to pay for his crimes dito sa Pilipinas. Ayan, go G na G ang Philippine government to run after Teves. Pero kay PRRD, okay? Kay PRRD na wala silang mapatunayan, wala silang kaso na maisampa dito sa Pilipinas, kung paano siya gagawing accountable doon sa mga pinag-a-allege nila na nilumot na lang ang lalamunan nila, pero hindi sila makapagkaso dito sa Pilipinas dahil wala silang mahanap na ebidensya. Ay hindi sila interesado na mapauwi si PRRD at all. And ito yung mga time na grabe yung I think isa to doon sa mga nagpa-pick ng nagpa-intense ng kabusita natin dito sa asal ni Claire Castro eh. I think ito Claire, itong video mo na to nung March 27, 2025. Ito yung magiging mga legacy video mo at proof ng kabobohan mo talaga. I'm very, very sure. Ayan. Panoorin natin sa po ni Ivan, kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po? Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Ipapa-withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampa sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating i-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. So hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang tatanggap or ang Pilipinas doon sa point lang na ganun. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampa sa Supreme Court. Magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala ng ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. So hindi po tayo makakakilos patungkol dyan. So personally po, hindi naman ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo. Wala po ako masasabi patungkol dyan. Okay po. Next question, Maricar Sargan. Brigada F. Ayun, sabi niya, wala raw siya masasabi about it, pero sinasabi rin ni Claire Castro na pagka nagkaroon ng interim release, hindi po pwedeng i-entertain ng Philippine government. Kasi pagka ginawa niya yon, kailangan mabubuksan din yung ibang mga issues, like for example, yung mga ibang utos daw ng ICC, ganyan-ganyan. So ibig sabihin daw ba nun, kailangan sundin siya. So ang sinasabi ni putang inang Claire Castro na to, ang sinasabi niya, that the Philippine government cannot separate question of a Filipino coming back home vis-a-vis yung mga questions, yung mga orders ng ICC on the freezing of assets, yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko alam mo sa totoo lang ito si Claire Castro talaga, ito yung reason kung bakit nakakadismaya talaga yung law profession eh. Sobrang nakakadismaya talaga. Ganon. Tandaan nyo to kasi tingnan nyo yung ginawa kay Arnie Teves. Yung kay Arnie Teves, of course, syempre yun, may kaso siya dito, may ano siya dito sa Pilipinas, may mga issues siya dito sa Pilipinas, meron siyang pending na sa House of Representatives, and I think na-file na rin siya ng mga kaso dito yung mga criminal cases dito sa Pilipinas eh. Kay PRRD kasi, wala silang ma-file na kaso, kasi wala naman talaga silang pruweba.
What they wanted is for an external body to try PRRD based on everything that they are going to feed on that tribunal, which is the ICC. Ganon. Ngayon, ang sinasabi nito ni Auntie Claire, interim release lang to ha. Interim release yung pinag-uusapan dito, yung question ni Ivan Mayrina at ni Claire Castro. Na kapag nagkaroon ng interim release at tinanggap namin yan, it's like nakikikooperate na kami sa ICC. Bakla, ang pinag-uusapan natin dito is yung tao, may bansa pa rin siya. Even if tumatakbo yung kaso doon, karapatan niyang umuwi sa sarili niyang bansa. Bakit parang, ay, hindi kailangan ma-open lahat ng question tungkol sa jurisdiction at sa cooperation. Kasi ayaw nga namin makikooperate eh. Allowing PRRD to come back home doesn't mean that you yield to ICC. It is the duty of the person of the country to the citizen na kanlungin siya. Diba? So ngayon, ang tawag dito, actually, I hope someone will ask them in the future. Kasi ang tawag dito, I think the interim release of PRRD is becoming more and more imminent eh. I really think so. Because it's not gonna look good on ICC if they will continue to hold PRRD. And I think someone from the media should ask Bongbong Marcos, bakit hindi mo makakanlong si PRRD kapag nagkaroon siya ng interim release? Eh bilang bansa, kailangan mong bigyan ng proteksyon, kanlungan ng isang tao under under such situation. Bakit hindi niya kayang i-extend yon kay PRRD? Sana may magtanong niyan. Magtanong niyan kila Ayun. IMI has intel sa mga ICC prosecutor din. According to Marlica, naka 5-star hotel and shopping galore daw sila. Equivalent to corruption ba yan? Nirelease ko na rin yung information na yan. What do you think will happen to ICC, especially with that US President Trump is doing sa ICC and even freezing the asset of the ICC? Madam, what do you think will happen to ICC, especially with what US President Trump is doing? Well, ayun na nga, humihina na rin yung ICC dahil nga yung mga, lahat ng mga employees, prosecutors, at saka mga ICC-related individuals na tumutulong sa pag-prosecute sa actions ng US, pinifreeze na nila yung asset. So, di ba? Ayun, tingnan natin kung hanggang saan sila lalaban sa pressure ng Amerika. Ayan. Nagtitimbangan na kasi tapos na ang political career nila Dutertista votes. Correct. Kaya nga sabi ko, 'di ba, for me, nung 2024 pa lang, sinasabi ko na above anything else, ang importansya ng Dutertista vote is magpapakilala tayo. 'Di ba? Magpapakilala tayo sa lahat ng mga politiko na, uy, eto kami. Kailangan nyo kaming ligawan. Kailangan hindi nyo kami mamaltratuhin dito. 'Di ba? Because we can make or break your political career. 'Di ba? You mean si Coco Pimentel and B9 na patapos na yung term? Yeah. Pero hindi naman naabot sa botohan yung dalawang yan eh. Ayun. At meron tayong sabi ko nga, si Inday, hindi naman si Inday yung tipo ng tao na static lang eh. Laging may ginagawa yan, laging may iniisip yan, laging strategic, very, very strategic si Inday. Siguro ang difference lang ng tatay niya is that siya kasi talagang mabagal siyang mag-decide. I think it has something to do with her being a younger politician, mas measured yung mga actions niya and things like that, ganyan-ganyan. May nag-mention dito kanina na parang ano mangyayari sa ICC, yung pressure ng US, kineme, ganyan-ganyan, and things like that, ganyan-ganyan. May mga naririnig ako sa kaparangan na mukhang may mga pupunta sa puting bahay. Ayan. Upang kumatok. Upang kumatok. Ayun. Off topic po, Ma'am Joey. Grabe tuwa ko nung nalaman kong 18 ka pala. Akala ko talaga kakampik lahat ng 18. Hindi naman. Ayun. Buong pamilya ko 18. Ayan. So yun. Pag-aari ni Inday Sara yung stage, yung impeachment na to, may lalabas niya ang lahat. Yun nga, kaya feeling ko natakot sila dun sa warning ni Inday na bloodbath. Ayan. Yes, they will keep it hanging para maging chismis siya hanggang 2028, para maging bala nila sa kandidatura ni Inday. And pagka yun ang ginawa nila,
kumbaga, yung mga Duterte supporters, sanay na sanay tayo dyan eh. Sanay na sanay tayo dyan sa komprontahan ng punto per punto, issue per issue. Diba? Ayun. Ang dami na sinasabi nito, mapasa ng bar, hahabalik mo 30K, uy, baboy, sabi ni Joey, the big flunker. O, bilis, akyat ka. Ito naman si Maui, nag-change pa ng daming sinasabi, tangina. Sobrang yung mga ganyang style kasi, yung mga ganyang style, yung mga hindi na napapaliwanagan, kawawa din. Parang tangina. Ayan, sige, lagay natin dito. Ayan. Kawawa din, no? Yung parang, tangina pa ulit-ulit. Ayaw tantanan. Ilang beses nang pinaliwanagan, ilang beses mo na kinukumpronta, ayaw pa din. Ayaw mo magpakilala. Ayaw mo makipagbargasan. Pinagamit mo pa yung laptop mo. Pinagamit mo yung laptop mo last time, nakalimutan mong tanggalin yung pangalan mo. Di ba? Lalaki yung pinaakyat. Diyos ko! Ayun, di makatulog sa 30K. Maui, di matahimik, di makatulog sa 30K. Samantalang, Diyos ko, tigil-tigilan mo ko. Parang kunwari, concern ka sa 30K, wala ka na bang pera? Ubus na ba yung nakubra mo? Ubus na ba ang nakubra nung EDSA? Ayun. Yung mas katakot-takot pag nangyari bloodbath, talaga, may pinagugutan, may galit all ranks ng Philippine Defense. Obsessed na sa'yo to, Miss Joey. Wala silang yung sa totoo lang okay. Who started the double agent narrative? Okay, who started the double agent narrative? Binasag ko na yan eh, 'di ba, yung double agent narrative na yan. A lot of people were bashing me because I do not share the same resentment that they have on Senator Amy. And I was bashed for it. I was bashed for it incessantly, ganon. Ako, hindi ko talaga magets. Sa totoo lang but I respect those people who felt really betrayed. I respect those people na para talagang galit na galit sila, ganyan. Hi, Kuyang Ibi. Hello. Hi, Joey. Yeah, hello. Ayan, okay. Tapusin ko lang tong sinasabi ko, Kuyang Ibi. Ayan. I respect those people na but I do not really share the same resentment dun sa mga tao na galit kay Sen Amy. Simply because hindi ko maintindihan na hindi ko masakit yung galit nila kay Sen Amy dahil nga nakikita ko pa na para namang okay si Inday at si PRRD kay Sen Amy, 'di ba? Mukha namang okay sila sa okay naman yung relasyon nila. Ganon. And although it is also true that there are some key DDS personalities, Duterte-aligned personalities, na talagang galit na galit rin talaga kay Amy. 'Di ba? Talagang bisit na bisit rin talaga sila kay Amy and very vocal about it. Baste spoke about kumbaga parang he spoke something really spicy. He said something really spicy on Amy nung yung parang sinasabi niya na ano nga yung topic noon? Yung sa interview yun eh. Sa interview yun sa ANC na she was saying something and Baste did not parang yung parang sinabi niya na parang ang sabi ni Baste, sabi ni Amy, nag-apologize na sa akin si Baste or something like that. Kasi di ba, yung unang-unang maisog, talagang grabe yung pag-call out ni Baste sa kapatid niya. Ganon. Tapos nandun si Amy. Nandun si Amy dun sa maisog na yon sa Davao. And then Amy said na nung time na yon, nakapag-usap na kami, tapos parang nag-sorry naman siya sa akin, ganyan. In which, hindi naman yun talaga yung sinabi ni Baste na nagsasorry ako sa'yo. Parang hindi siya nag-apologize na sa sinabi niya. But the way Senator Amy delivered it, ang dating sa maraming tao was that nag-apologize sa kanya si Baste. And then, Baste said some spicy things about Senator Amy at that time. So, what I'm saying here is that meron naman talaga mga Duterte personalities na talagang open dun sa bad trip nila ni Senator Amy. But even that, humupa na lang rin yun. Ayun. So ngayon, ang hindi ko kasi magets, ayun yung parang bakit bonggang-bongga yung resentment. I understand you know, it's really difficult to trust. It's really difficult to trust fully. And kahit naman wala naman akong ibang politician talaga that I can trust fully aside from Inday and PRRD. Kasi subok na silang dalawa eh. Pero ayun nga, so parang I felt na hindi ba baka meron tong internal jealousy factor? Ganon. Hindi ba baka merong ganong mga factor na? Kasi syempre, tawag dito, na-mention ko na to last time dito sa live. Na-mention ko na to last time na parang,
ilan lang ba yung mga politician na pwedeng makalapit kay PRRD at kay Inday at the same time? Ganon. Hey, Joey, nangingintriga ka na, ha? Hindi, kasi you know, I spoke about the double agent story even before. Ano sinasabi ko? Whoever is behind the double agent narrative is someone naggalit kay Aimee and at the same time, kasi nung election lumabas to eh. Nung una kasi yung double agent, si Aimee lang, yung tinitira. Pero, nung panahon ng election, and it became very clear to me, kung sino man ang gumagawa ng double agent narrative is someone who is actually angry at Aimee Marcos and at the same time to Vic Rodriguez. So kung sino yung galit dun sa dalawang tao na yun, kung sino yung mag-fit na profile na galit dun sa dalawang taong yun, I'm pretty sure yun yung nagbaback ng double agent narrative na yan.